Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 155 at 156 sa manhwa series ng Solomax Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Muli ngang ipinakita sa atin ang patuloy na nagaganap na laban sa pagitan ng grupo ni na Beinstern at ang Emperador, kung saan ay dumating na rin etong si Alice at kapwa nga bagyang ininsulto ang kasalukuyang kaawa-awang kalagayan nitong si Emperador Rendart III na nakahihiya di umano para sa kanyang mga ninuno. Hindi nagustuhan ni Mackenzie ang naging payag nitong si Alice, subalit agad din siyang pinahinto nitong si Abraham sapagkat kaniyang nakilala ito na isang kasamahan ni Jinyuk at nais na obserbahan muna ang magiging aksyong isasagawa. Hinugot nga niya ang espadang pagmamay-ari nitong emperador at nawikang hindi nga daw ganoon ang kilala niyang Rendart, kasabay ng pagsasagawa ng isang kakaibang spell at tinawag ang kaluluwa nitong unang nagmay-ari sa sandatang kanyang hawak-hawak, na labis ngang ikinabigla nitong kasalukuyang emperador sapagkat ito ay walang iba kundi ang unang naging leader ng imperyo na si Emperador Rendart I. Agad nga siyang nakilala nitong kasalukuyang emperador na kapangumiti sa kanya, kasabay ng pagsasagawa ng kanyang pakikipag-usap sa kanyang naging tagapagmana. Aniya ay hindi nga raw dapat nito hayaan na maging ganon kahina ang leader ng kanilang imperyo. Subalit sinagot naman siya nitong si Rendart III na hindi na nga raw niya alam ang gagawin matapos na mamatay ang kanyang nag-iisang anak na sana'y tagapagmana ng kanyang trono. Subalit ayon naman dito sa kanyang ninuno na kaniyang nakausap ang kanyang yumaong anak, buwat sa ang lahat nga daw ng kanyang mga yumaong kaanak ay kaniyang kasama. Tunay nga daw nakahanga-hanga ang kanyang anak, subalit malamang nga daw na nalulungkot itong masilayan ang kanyang ama na kasalukuyang nasa ganong klase ng estado. Kaya't hanggat maaari nga raw sana ay ayusin nito ang kanyang sarili nang sa gayon kung muli silang magkikita ng kanyang anak ay kaniyang may pagmamalaki na siya ay naging isang mahusay na leader. Ang kanyang naging payag nga ay muling nagpanumbalik sa mga alaala ng kanyang yumaong anak at tuluyang naging sanhi ng kanyang pagluha. Bagyang natuwa naman itong si Rendart I sapagkat sa ngayon nga daw ay nagtataglay na ng buhay ang kanyang mga mata. Kasunod nga noon ay ginamit niya ang skill na tinatawag na Emperor's Message na tila ba isang skill ng telepathy at nagawang makausap ang lahat ng mga mamamayan sa imperyo, kasabay ng pagbibigay ng isang kautusan na bitawan nila ang kanilang mga sandata at huminto na ang lahat sa pakikipaglaban. Gulong-gulo etong duki na si Beinstern sa mga nangyayari, hanggang sa bigla na lamang malakas na pinahalik sa lapag ang kanyang pagmumuka ng isang kamay na pagmamay-ari pala nitong si Archbishop Sabana at isinaad na dito na nagtatapos ang pagtatraidor nito sa kanilang imperyo na masaya namang inoobserbahan nitong naging unang emperador mula sa di kalayuan. Ngumiti nga ito at nagpasalamat para dito kay Alice na tinawag pa nga niyang master, na hindi naman makapaniwala na makikilala pa rin siya sa kabila ng suot niyang maskara. Malungkot nga etong si Rendart I buwat sa muli nga daw niyang iiwan etong kanyang naging dating guro. Ngunit masaya naman siyang napag-alaman na nagawa na nitong makatakas mula sa Hall of Depraved. Sinagot naman siya nitong babaeng vampira na ayos lamang siya sapagkat kasalukuyang nakahanap na daw siya ng individual na kanyang lubos na pagkakatiwalaan gayon din maaasahan. At kasabay nga ng paglaho nitong naging unang emperador ay siya ring naging hudyat ng pagwawakas ng rebolusyong isinagawa nitong si Beinstern. Literal na buwat nga sa kanyang aksyong isinagawa at pagtataksil sa imperyo ay hindi na nakapagtatakang hatulan siya ng kamatayan. Ngunit maswerte nga siya sapagkat kinaawaan pa rin itong salbayang duke ng kanilang emperador at kasalukuyang nasa pangangalaga na nitong si Archbishop Sabana para sa isasagawang rehabilitasyon. Ganoon din nga ang sinapit nitong dalawang Grand Sword Master na sina Abraham at Mackenzie. Subalit hindi naman sila nanlaban at tumutol para sa naturang kaparusahan. Habang sa kabilang banda ay alam din nitong binata na hindi niya basta-basta pwedeng idispatcha ang mga manlalaro ng Gandhara Guild, kung kaya't mas minabuti niyang kunin na lamang ang lahat ng kanilang mga pagmamay-aring barya at sandata sa kaniya tuluyan ang mga ito'y pinayagang makaalis. Masaya nga etong si Jinyuk buwat sa hindi ganun karaming buhay ang napaslang sa naturang pag-aalsa. Subalit aminado din siyang magkaganoon man ay tiyak na marami sa mga mamamayan ng imperyo ang kasalukuyang nagdududa sa kakayahan pa nitong kanilang emperador na pamunuan ang kaniyang nasasakupan. Ngunit ang pagdududa nga ng lahat ng mga ito ay tuluyang napawi nung kanilang masilayang muli ang nabuhayang kalooban nitong kanilang matandang emperador at muling nais na ibalik ang kaayusan at katanyagan ng kanilang imperyo. Gulat na gulat nga etong si Penimir at labis ang pasasalamat sa ating pangunahing tauhan para sa kanyang tulong na naisagawa.
Gayon din ay inabot nga nito ang isang kapirasong papel na di umano'y shortcut patungo sa mas mataas na palapag ng tore, kagaya ng kanilang napag-usapan. Masaya nga etong matandang Grand Sword Master at mariing ipinangako dito kay Jinyuk ang kaniyang katapatan, na kapwa'y pinagpasalamat naman niya. Pagkatapos noon ay ipinakitang magkasama na etong sina Alice at si Jinyuk na nagpasalamat nga rin dito sa babaeng vampira sapagkat siya ang tunay na naging susi ng pagkakaayos ng lahat. Natanong nga rin siya ng binata kung papaano sila nagkakilala nitong si Emperor Reindart I, na sinagot lamang nito na minsan silang nagkakilala nga daw sa loob ng maigsing panahon sa nakaraan. Habang mas minabuti na lamang nitong ating pangunahing tauhan na hindi na magtanong pa kay Alice hinggil sa kanyang nakaraan. Hanggang ang kanilang masayang sandali nga ay bigla na lamang napahinto at naputol noong makita nitong binata ang isang partikular na individual sa kumpul ng mga tao at nagpa siyang umalis na muna. Gayun din, upang di na magtaka at magtanong pa etong si Alice, ay daglian na lamang niya itong binigyan ng isang mamahaling alak na literal na agad niyang ikinasaya. Ipinakita namang napagtanto nitong misteryosong individual na nadiskubre na nitong binata ang kanyang pagkukubli. Kasunod dito ay bigla na lamang na-activate ang Brand of Tribulation sa kanyang likurang bahagi habang isinaad naman nitong si Jinyuk na huwag nga raw isipin niyang madali siyang makakatakas sa kanyang paningin at hindi makikilala buhat sa matagal ng panahon na hindi sila nagkikita. Kasabay ng pagtawag niya sa pangalan nitong babaeng vampira na walang iba kundi si Ophelia, mga master. Muli namang ipinakita sa atin ang nakaraan noong bumalik etong si Ophelia sa impilan ng mga vampira at isinaad ang naging kabiguang natamo ng grupo ni na Michael. Labis na hindi nga nagustuhan ng mga ito ang mga nasabing pangyayari na kapwa sina Berson at Michael nga raw na namatay ng marangal para sa pangalan ng De Casos family. Na-question nga ng mga ito kung bakit siya lamang ang nakauwi ng buhay at ang posibilidad na baka nga raw nagmakaawa lamang siya upang makaligtas. Inatasan nga siyang muli ng mga ito na tahakin ang ika-21 palapag ng tore at maghanap ng paraan kung papaano mahahanap ang lokasyon nitong tinatawag na Balmung. Mariin nga silang nagbanta na huwag siyang babalik pa sa kanila hanggat hindi ito naisasagawa o kung hindi naman ay paslangin na lamang daw niya ang kanyang buhay. Ninais na nga lamang nitong si Ophelia na tapusin na ang kanyang buhay sa mga oras na iyon. Subalit agad namang muling na-activate ang kanyang Brand of Tribulation buhat sa hindi nga siya pinahihintulutan nitong binata na paslangin ang kanyang sariling buhay sa kabila ng pagluha at pagmamakaawa nito buhat nang hindi na siya tanggap pa ng kaniyang pamilya. Wala namang paki sa kanyang nararamdaman etong ating pangunahing tauhan sapagkat ito lamang di umano ang magiging kabayaran para sa kanyang mga masamang nagawa sa nakaraan. Gayon din ay dapat nga lamang di umano siyang paglingkuran nitong babaeng vampira panghabang buhay na hindi naman matanggap ng isang maharlikang kagaya niya. Agad namang napagtanto nitong si Jinyuk ang pakay nito sa nasabing palapag at mabilis na nakaisip ng ideya kung papaano siya mapakikinabangan sa ngayon. Isinaad nga nitong binata na muli nga daw bumalik etong si Ophelia sa mga kalahi niya at isaad sa mga ito na nakahanap na siya ng paraan kung papaano matutukoy ang lokasyong kinaroroonan nitong tinatawag na Balmung. Ang item ngang ito ay ang pinakamahusay na holy relic na magagamit para sa pagpaslang ng mga dragon, ang tinatawag na Dragon Slayer Sword Balmung. Ang item nga daw na ito ay kasalukuyang nakatago at nakaselyo sa isang lihim na lugar sa loob ng ika-21 palapag ng tore. Habang nakatarak sa labi nitong nakakalasong dragon magpasa hanggang ngayon. Literal na mahirap nga daw itong matukoy para sa mga normal na manlalaro, buhat sa patuloy na pabago-bagong lokasyon ng tarangkahan nito nang walang anumang iniiwang pattern para sa kanilang lahat. Ngunit alam nga niya ang posibleng makakatulong para sa naturang problema. Gayon din, ito lamang ang kanya nakikitang solusyon habang tinitingnan nga ang isang individual na kanina pa siya sinusundan. Gamit ang Eye of Gluttony ay kanyang kaagad na nakilala ito na walang iba kundi ang manlalarong si Ferzis Dantalayon na binansagang ang bantog na mananaliksik ng tore. Ayon pa nga kay Jinyuk na itigil na nga daw nito ang pagpapanggap sapagkat alam niyang magmula pa nung dumating siya sa imperyo ay kaniya na siyang palihim nitong inoobserbahan kasabay ng direktang pagtatanong kung ano ang kanyang pinakapakay, mga master. Pagkatapos noon ay ipinakita nga sa kaniya nitong si Fernis ang isang bagay na tinatawag niyang Tower Rankings, kung saan ay nagtataglay ng mga impormasyon at abilidad ng bawat aktibong manlalaro at lubang nais na matukoy ang lakas ng mga ito upang maisaayos ang ranggo. Nais nga daw niyang maisama sana ang pangalan ni Jinyuk dito, gayon din ang kanyang abilidad. Literal na makikita nga ang pagkaumaling nito sa paglikha ng listahan
at ranggo ng lahat ng mga player habang kanyang pinagmamasdan at naikumpara pa nga ang pagkahumaling nito sa mga numero sa pagkahilig ni Mr. Rick sa mga ancient items o relics. Gayun din ay iniisip nga nitong ating pangunahing tauhan kung magagamit niya ang nasabing bagay upang makopya ang isa sa mga skill nitong tinataglay. Naglabas nga itong si Furnace ng isang instant na kasunduan at nais na lagdaan nitong binata upang kanyang makuha ang mga impormasyon tungkol sa kanya. Subalit ayon naman kay Jinyook ay kinakailangan muna niyang gawin ang isang pabor para sa kanya bago tuluyang lagdaan ang nasabing kasunduan. Masaya nga ito nung una, subalit agad namang nagbago ang timpla ng kanyang pagmumuka nung kanyang mapag-alaman na ito ay ang paghahanap ng tarangkahan ng dungeon na magdadala sa mismong kinaroroonan nitong Dragon Slayer Sword Balmung. Agad namang ipinahayag nitong si Furnace na literal na ipinagbabawal nga raw ng imperyo na tahakin ang lugar na iyon na ikinadismaya nitong si Jinyook na marinig. Nais na nga lamang niyang umalis sapagkat wala naman daw siyang mapapalapa sa kanilang pag-uusap. Ngunit ayon naman kay Furnace na sana nga raw ay maunawaan nitong binata na isa lamang siyang hamak na mananaliksik at kung gagawin niya ang iligal na bagay na iyon ay posibleng maging kaaway niya ang imperyo na maglalagay sa kaniya sa isang napakamapanganib na sitwasyon. Pinakalma naman siya ng ating pangunahing tauhan at isinaad habang nagtataglay na nakakaalarmang ngiti na kanila nga daw ililihim at walang ibang makakaalam ng tungkol sa plano nilang pagtahak sa dungeon na kinaroroonan nitong Balmung na mas lalong ipinagtakang marinig nitong mananaliksik na si Furnace. Samantalang sa headquarters naman ng Black Rose Guild ay makikitang problemado na nga itong mga alagad ni Jinyook kung papaano nila magagawang tapusin ang sandamakmak na papel para sa aplikasyon ng napakaraming mga manlalaro sa kanilang guild na patuloy pang nagiging bantog buwat sa pagkilos at tagumpay nitong ating pangunahing tauhan. Hanggang ang kanilang pamomroblema ay bagyang nahinto buwat sa pagdating nitong sina Cassie at Judelo at tuluyang napalitan ng takot sapagkat kanilang napagtanto na ang mga ito ay ang dalawang sadistang magkapatid mula sa Europa. Paliwanag naman ng dalawa na sila nga daw ay pinadala nitong si Jinyook para tulungan sila sa kanilang mga gawain. Agad nga itong magkapatid ay nagtanong kung mayroon silang maaaring nakakaaliw na gawain na posibleng makatulong para sa kanila. Pagkatapos ay pinakita sa atin etong napakaraming bilang ng mga aplikanteng manlalaro sa kanilang guild at napahinto nga ang mga ito nung isinaad ng magkapatid na kung nais nila makapasa at maging miyembro ng guild ay kinakailangan ng mga nasabing aplikante na manatiling may malay hanggang sa matapos ang isasagawang pagsusulit. Agad nga ang ilan sa mga ito ay nakilala sila. Subalit agara namang mabilis na kumilos na ang magkapatid at sinimulang gulpihin ang lahat ng mga naroroon habang pinagmamasdan lamang sila nitong si Kim Hae-won mula sa kanilang opisina at iniisip ang kasalukuyang kalagayan nitong kaniyang bossing na si Alice mga master. Sa ibang dako naman ay mapipinta ang pagdududa sa pagmumukha nitong si Jinyook kung tama ba ang lugar na kanilang tinatahak sa ngayon. Na sinagot naman ni Furnace na totoong kahinahinala ang lugar na kanilang kinaroroonan. Subalit nakatitiyak nga daw siyang ito ang tamang tarangkahan papasok kung saan matatagpuan ang tinatawag na Dragon Slayer Sword Balmung. At alam nga niya ang paraan kung papaano ito mapapasok. Ginamit niya ang kanyang skill na entry pass upang simulang buksan ang maiwagang daluyan, subalit ang paggamit nga ni Furnace sa nasabing abilidad ng walang anumang paintulot ay literal na nagkakait sa kaniya ng pagkakataon na makakuha ng anumang item o bagay na magmumula sa lugar na kanyang tatahakin. Masaya naman etong si Jinyook sa kanyang pagpapasyang pakikipagkasundo dito kay Furnace sapagkat talagang napadali nga daw ang kanyang paghahanap sa lugar na iyon nang walang gaanong mga inihandang item, kasabay ng pagpasok nitong dalawa para simulan ang kanilang isasagawang ekspedisyon. Subalit mula sa di kalayuan ng naturang lugar ay masisilayan naman ang pagsulpot ng iba pang mga nilalang at ito nga ay ang mga vampira na nagpasalamat pa kay Ophelia kasabay ng pagnanais ng mga ito na agarang sundan ang tinatahak at kinaroroonan nitong ating pangunahing tauhan mga master.